panalangin. At ang awit nito ay na nagmumula sa ating mga puso. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming
dadakilain at sasambahin. Amen. Yes, O Lord. Patuloy po tayong sumamba sa ating buhay na Diyos. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Ay, salamat, Panginoon. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. Yes, Lord. Diyos naming Ama, papupurihan ka. Aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Amen. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, papupurihan ka. Aawitan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, Diyos. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang. Tayo'y kanyang nilalang. Tayo'y kanyang nilalang. Purihin siya. Amen. Napakasarap alalahanin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa iyo at sa akin. Kaya tayo po ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Tunay na si biyaya lang niya tayo, kaya naligtas. Sa masaganang biyaya at awa niya sa atin. Kaya po tayo ngayon ay malayang nakakaawit. Na ipapahayag kung sino nga po ang tunay na Diyos na ating Panginoon, tagapagligtas sa pamamagitan po ni Jesus. Amen. Yes. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yes, O Lord. Habang hindi karapat-dapat
Sukulang biyaya mo. Yes, Lord. Walang salang manunubos at umako ng parusa, nararapat ka sa akin. Ang habang sa tulad ko'y ligawan ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Yakap mo ako sa aking kaluhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking kaluhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Sa aking kaluhan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking kaluhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Yes, O Lord. Salamat
Ngunit kung mananalig, ikaw ay maliligtas. Dahil siya ang buhay, ang katotohanan. Siya ang Panginoon, magpakailanman, kailanman. Yes, O Lord, pagkat siya, tunay siyang may likha ng lahat. Ang Panginoong Jesus, siya ang may hawak ng buong mundo. Kapangyarihan niya sa habang panahon. Si Jesus ang tunay na Panginoon. Pagkat siya, tunay siyang may likha ng lahat. Ang Panginoong Jesus, siya ang may hawak ng buong mundo. Kapangyarihan niya sa habang panahon. Si Jesus ang tunay na, si Jesus ang tunay na, si Jesus ang tunay na Panginoon. Yes, O Lord, ikaw ang tunay na Panginoon. Panginoon namin ang buhay namin, O Diyos. Hallelujah, Lord. Napakabuti mo. Karapat-dapat kang dakilain, sambahin, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin. Lord, ang kaligtasan na nakamit namin mula kay Kristo, yun po ang napakahalaga, napakadakila na ginanap mo, Panginoon, sa buong sanlibutan, na mapatawad ang katulad ko na makasalanan. Marami pong salamat, Panginoon. Sa umagang ito, patuloy mong buksan ang aming mga puso sa aming tunay na pagsamba. Hindi lang namin sineselebrate, Panginoon, ito every year o every Sunday lang. Every day, Panginoon, na patuloy mo paalala sa mga puso namin kung ano ang dakilang ginanap mo, Panginoon, sa bawat buhay namin. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, sa mayamang biyaya mo, sa mayamang awa mo sa amin, kung kaya't kami nakamtan namin ang kapatawaran mula kay Kristo. Maingat po namin binabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba, pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Pwede na po tayo makaupo sa presensya ng Panginoon. Ay, magbabatian pa po pala tayo. Ayan. Tayo po yung magkamayan. Padaman natin ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa. Taas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos.
Let's read. Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, saan kayo pupunta? Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem, sagot niya. Walang ano-ano, lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, bilisan mo, habulin mo ang binatang may dalang panukat at sabihin mo sa kanya na ang Jerusalem ay titirhan ng napakaraming tao at hayop tulad ng bayang walang pader. Si Yahweh mismo ang magiging pader na apoy ng Jerusalem at ang kaluwalhatian niya'y lulukob sa buong lungsod. Magmadali kayo, sabi ni Yahweh. Umalis kayo sa lupain, sa hilaga, kayo na parang ipang inilipad ng hangin sa apat na sulok ng daigdig. Magmadali kayo, mga taga-Zion, na naninirahan sa Babylonia, umuwi na kayo. Pagkatapos ng pangitaing ito, isinugo ako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat sa mga taong nanamsam sa kanyang bayan at ipinasabi ang ganito, sino mang lumaban sa aking bayan ay para na ring lumaban sa akin. Bilang parusa ko sa kanila, sila naman ang lulupigin ng mga inalipin nila. Kapag naganap na ito, malalaman nilang isinugo ko ang lalaking ito. Sinabi pa ni Yahweh, umawit ka ng kagalakan bayan ng Zion, sapagkat maninirahan na ako sa inyong kalagitnaan. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri kay Yahweh at papasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa inyong kalagitnaan, sa gayon malalaman ninyong isinugo ako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Aangkinin ni Yahweh ang Juda bilang bayang mahal at muli niyang hihirangin ang Jerusalem. Tumahimik kayo sa harapan ni Yahweh, lahat ng nilalang sapagkat tumayo na siya sa kanyang banal na tahanan. Panginoon, salamat po sa biyayang ito na kami po'y sama-samang umaawit, pumupuri sa iyo bilang isang iglesia, kumikilala sa kadakilaan mo, kapangyarihan mo at kaligtasan mo. Panginoon, ang aklat ng Zechariah ay isang prophetic book at hindi po madali na unawain ito, Panginoon. Ito ay kinakailangan ng gabay ng Espiritu Santo para makita namin ang kabuuan na mensahe ng Zechariah chapter 2, 1-13. Lord, ang mga kaganapan ngayon sa Israel ay isa sa mga palatandaan na malapit ka nang dumating. Ihanda niyo po ang aming mga puso. Ang mga pusong napapalayo na sa iyo ay ibalik mo, Panginoon. I-restore mo kami, ma-experience namin ang personal na revival sa aming mga buhay. At bilang iglesia, hinahangad namin na kami po'y mapuno ng apoy ng Espiritu Santo sa paglilinis mo at sa iyong pagpapakita ng iyong kaluwalhatian. Sa lahat ng ito, sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen.
tayo po ay makakaupo na sa presensya ng Panginoon. Last October 7, 2023, ito po ay naganap ng Sabado, Sabbath Day sa Israel. Ang mga Palestinian na Islamist group or Islamic group, Hamas, launched the biggest attack on Israel in years. And on that day, 1,400 were massacred. Ngayon po ay ina-account ang ilan sa mga ginawang hostages, and there are about 199 and still accounting dun po sa ilan pang mga nawawala na mga, hindi lamang mga Hudyo, but iba-ibang nationalities din. Dahil dito ay ang Prime Minister ng Israel, si Netanyahu, ay nagdeklara ng war against Hamas. At ngayon po ay isang linggo na mahigit ang bombardment ng both sides, ang Palestinians and Israel. Ngayon po, at least sa latest na aking nabasa sa news, umabot na ang death toll ng 4,385. 4,385, while there are 13,561 wounded. And lalo pa ho nag-escalate every day sa pagdaan ng mga araw. Ito na po yung mga kaganapan in our day and age na binigyan po tayo ng mga babala ng Panginoong Hesus. Na there will be birth pains. Merong parang nagle-labor na babae sa kanyang panganganak, at ito na daw po yung mga labor pains. Rumors of war, mga earthquakes, mga calamities, and etc. At tayo nasa panahon kung saan napakalaki ng ating panawagan bilang mga mananampalataya sa panahon na ito. Ito nga daw ang panahon na hindi ho tayo dapat maging relax or complacent sa ating walk. Kung meron mang magiging tugon tayo, ito ay yung seriousness na natin sa pagkilala sa Diyos at pagsunod sa Kanyang kalooban. And in the midst of yung threats na ito on the peace of Jerusalem, God fulfills His promises to Israel. Yun ang masisiguro po natin. Ang Diyos na tumawag sa bayan na ito, pinili ang bayan na ito, ay isa sa katuparan niya ang kanyang pangako sa bansang Israel. At yung title po natin sa ating sermon ngayong umaga is God's Covenant Faithfulness Never Fails. Ang kanyang pakikipag-ugnay, ang kanyang pangako, ang kanyang kasunduan sa nation ng Israel ay hindi magkukulang. Hindi ito magfe-fail. Tulad din sa atin bilang mga mananampalataya ay mapanghahawakan natin ang katotohanan na hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Even sa panahon na tayo po'y dumadaan ng mga matinding mga pagsubok. Bilang background dito sa ating aklat, dahil hindi naman po natin ito serye ng pag-aaral, ilang mga bagay ang dapat natin pong malaman. Ang aklat ng Zechariah
ay ang sineset po yung senaryo na babalik na ang Israel, ang exiles sa Babylonia na mga Israelites mula sa 70 taon na sila'y na exile sa Babylonia. At ito na ho yung paghahanda ng kanilang pagbabalik muli sa kanilang bayan, and particularly sa pagbalik nila sa Jerusalem. Ang Zechariah ho ay ibinibilang na apocalyptic na aklat. In a sense po na merong mga revelations, hindi lamang sa nalalapit na fulfill, kundi ito ho ay meron pa hong future fulfillment tungkol po sa pangako ng Diyos na ang Israel sa future ay makakamtan ang kaligtasan. Ang author ay si Zechariah, at ang marahil sa timeline, siya ay nasa panahon ng 520 BC. And yung rebuilding, itong wall na ito, or yung temple ng Panginoon ay naganap noong 539 BC. Ang pangalan po na Zechariah ay napakagandang kahulugan dahil ang kahulugan ng kanyang pangalan ay Jehovah Remembers. Ganda no? Ano po, yung pangalan niya na nagpapatunay din sa kanyang katapatan. Naaalala niya ang kanyang bayan. And he was a priestly descent, meaning siya po ay nasa linya ng mga Levites, at hindi lamang siya priest, kundi propeta din po siya, tulad ni Jeremiah at ni Ezekiel. Meron hong isang Jewish historian, ang pangalan ay si Josephus, at na-record nga daw sa Bible na siya ay naka-experience ng martyrdom at siya ay pinatay mismo po sa templo ng Panginoon. At naka-record din po ito sa naisulat po ni Mateo doon sa ipinahayag ni Jesus patungkol sa Zechariah na siya ay isang martyr para sa Panginoon. Siya ay naipanganak sa Babylonia noong panahon na ng exile, doon na po siya naipanganak. At naisulat niya na itong aklat na ito sa Israel. Parang si Daniel, galing po sa Israel, nung kabataan niya, na-exile siya, at doon naman po sa Babylonia na isulat ang aklat ng Daniel. Si Zechariah din, among yung prophecy niya, among the minor prophets, ay isa sa pinakamahaba at pinakadetalyeng pangyayari na magaganap sa Mesiyas na si Jesucristo. Naalala ninyo ang isinulat ni Isaiah doon sa Isaiah 53 na graphic na isinalarawan ang magiging paghihirap ni Jesus sa krus. At ito din ay na-record sa Zechariah 12 verse 10. Kung pupuntahan natin panandali ito, Zechariah 12 verse 10, ito yung naka-record tungkol doon sa makikita ni Zechariah patungkol sa suffering ni Jesus. So about 500 years, 700 years kasi bago dumating si Jesus ay na-prophesy na po yung Isaiah 53. So about 500 years before Christ came, ay ito po yung prophecy ni Zechariah. Ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila itong
parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Sa araw na iyon, ang iyakan sa Jerusalem ay matutulad sa nangyari noon sa Hadad Rimon sa kapatagan ng Megiddo. Tatangis ang buong lupain, ang bawat sambahayan, ang lahi ni David, pati ang kababaihan doon, ang lahi ni Natan, pati ang sambahayan doon, ang lahi ni Levi, pati ang kababaihan doon, ang lahi ni Simei, pati ang kababaihan doon, at ang iba pang lahi, pati ang kanilang kababaihan. Merong mga panagoy, iyakan doon sa taong sinibat. At alam natin, si Jesus Christ was pierced sa side niya po nung siya ay namatay dun sa cross. Isa sa mga prophets, ng minor mga prophets na na-prophesy ang longest and most profound graphic fulfillment of the death of Christ on the cross. Kaya dito pa lamang ho, alam natin na napakahalaga nitong prophecy na ito ni Zechariah. There will also be a future fulfillment. Ito yung patungkol sa paghahari ng Mesiyas sa trono ng Jerusalem. And this will be in the future. Now, ano po yung pinakabuod, ano po ba ang main point dito sa aklat na ito? Ang main point sa aklat po ng Zechariah at dito particularly sa ating aaralin is Yahweh revealed to Zechariah the things about the future of the Jews. And that God gave them a message. Meron pong mensahe ang Panginoon kay Zechariah at ang kanyang mga kababayan patungkol sa pag-asa na kanilang makakamtan dahil ang Diyos nila po ay Diyos ng katapatan at kanyang isa sa katuparan ang kanyang pangako. Yun po ang nakasaad dito po sa ating aaralin. So yung title muli, God's Covenant Faithfulness Never Fails. At ito ay tungkol sa restoration and blessing ng pangako ng Panginoon. Ito po yung magiging outline natin ngayong umaga. Number 1, God's faithfulness in the rebuilding of Jerusalem. I-restore po ang Jerusalem. Itatayo muli. Ito ay nasa chapter 2, verses 1 to 5. Ang pangalawang point po natin is God's faithfulness in the regathering of His people sa chapter 2, verses 6 to 8. At ang panghuli is God's faithfulness in the rejoicing of His people sa verses 9 to 13. Tayo na po ay magsisimula sa unang punto po natin, God's faithfulness in the rebuilding of Jerusalem. Basahin po natin muli ito mula sa verse 1. Then I lifted my eyes and looked, and behold, there was a man with a measuring line in his hand. So ito ang isa sa mga tinatawag na night vision ng Diyos mula sa nais na ipakita ng Diyos na pananaw kay Zechariah. Yung unang vision ay na-introduce dun po sa chapter 1 verses 1 to 17. At in-introduce doon sa vision na yun, yung judgment at yung sumpa na ipinaparating ng Diyos na meron ding kalakip na pagpapala after the judgment. Ang sumunod na at pangatlo, the second and third visions, ay mayroon pong alternating na mga cycle
ng judgment for the nations. So mayroon pong paghuhukom ang Diyos sa mga bansang umalipusta sa nation po ng Israel. At ito na po yung vindication ng Diyos sa kanyang ginawa laban sa bansang kanyang pinili. Dito ho sa chapter 2, verses 1 to 13, ay ang pagpapala naman ng Diyos at kaluwalhatian niya ay i-display niya sa nation ng Israel. Kaya with this vision, meron pong prinisenta ang Diyos kay Zechariah. At sinabi po dito, behold. Yung word po na behold, as he looked up and look up his eyes and look, sabi ng Panginoon, behold, there was a man with a measuring line in his hand. Ang ganda po no kasi ilang beses po paulit-ulit na binanggit po yung behold. Verse 1, verse 3, verse 9, and verse 10. At ang pinaparating po dito ng Diyos sa kanya is, wag mong ma-miss itong mensahe na ito. Make sure you see all this vision dahil merong isang mahalagang bagay akong ipapaliwanag sa iyo. Napansin ho din natin na yung angel of God, hindi po ito, sabi ho ng ilang mga scholars, hindi po ito human being, but he is considered as an angel of God and he was measuring yung Jerusalem, yung width, yung length. But ito ho ay hindi literal lang na sinusukat, kundi simbolo ho ito ng rebuilding o paghahanda sa pagtatayo muli at pag-restore ng Jerusalem at ang temple. Kaya may katanungan na sinabi si Zechariah, why or where are you going? And he said to me, to measure Jerusalem to see how wide it is and how long it is. Yun po yung ang tugon sa kanya. So tulad na nabanggit ko, malaking possibility na itong surveyor na ito na nagsusukat is the angel of the Lord. And very evident ang kanyang role. Ano po yung kanyang role? It is to mark out yung boundaries ng Jerusalem. Tinitake account niya yung dimension ng lugar, comparing it to the dimension kung anong gagawin ng Lord. Why? Because merong message so ang Lord that when they come back, when they return to their nation, there will be a vast numbers of returnees from the exiles. And when they inhabit this city, yung city of Jerusalem, sa sobrang dami nito, ay kinakailangan wala ng mga borders at ma-extend pa yung borders. Ilan lamang ito sa mga prophecy sa Old Testament tulad ng Isaiah. At sabi sa Isaiah 54:2, enlarge the place of your tent, stretch out the curtains of your dwellings, spare not, lengthen your cords, and strengthen your pegs. Meron hong pinaparating ang Lord na kailangan nilang i-extend ang kanilang mga borders. Sa ngayon, sa ating mga nababasa, napansin ho natin na merong infiltration na nangyari on October 7. Ang buong Israel ay napapaligiran ng mga walls to protect them against their enemies. Surrounded ho sila ng mga Arab nations. At alam natin na napakatagal na panahon na sila ay yung galit ng mga Arab nations sa kanila ay
tumitindi ng tumitindi. Ang plano po sa nation ng Israel ay i-annihilate ang buong lahi ng Israel. Mawala sa mapa ang Israel at mabalik sa nararapat mga Palestinians daw itong lugar na ito na tinatawag nila na Palestine, na sila ang rightful owner ng bansang Palestine. But we know yung history po ng Bible. Alam po natin yung kasaysayan ng Biblia na pinili ng Diyos ang bayang ito, lahi ni Abraham, at sinabi niya na pagpapalain niya itong bayan na ito at ang bayan, mga bayan na ibibless ang nation ng Israel, ibibless niya, at those who will curse the nation of Israel, He will also curse. Ito na ang ilang mga kaganapan ngayon in our modern times. They are still a country surrounded with walls. But we ask yung question, kailan magaganap yun? Ang kasiguruhan po natin, tutuparin ng Diyos ang kanyang plano. Pero let us see further yung plano po ng Diyos. In verse 3, it says, "And behold, the angel who was speaking with me was going out." So meron pong kausap po si Zechariah in his vision. Aalis na ho yung isang angel na yon, and another angel was coming out to meet him. Meron magmi-meet na angel doon sa unang angel. And when the interpretation, ito po yung interpretation ho dito sa angel na ito, na nung time na paalis na siya, another angel went out to meet him because it was to explain the vision to Zechariah. So yung second angel was to explain yung vision na yon nung sinukat nung unang anghel ang Jerusalem. Ano po yung kanyang gustong ipaliwanag? It is an encouragement. Ito ay nagbibigay ho sa kanya at sa nation ng Israel na dapat niyang ipahayag na sila ay hindi dapat masiraan ng loob. Sa panahon na nanghihina sila, even after they returned back to their city, to their nation, na panghihinaan pa rin sila ng loob. Pero yung vision na ito, pinaparating, huwag kayong panghinaan ng loob, Zechariah, at ang bayan ng Israel. Dahil meron akong plano. In verse 4, it says, "And said to him, Run, speak to that young man, saying, Jerusalem will be inhabited without walls because of the multitude of men and cattle within it." So yung measuring na yon that was done, meron pong expansion na pinaplano. It will be beyond the borders na dating nakaset dito sa syudad na ito. And the promise is given that Jerusalem will become a large and prosperous na nation, na it will expand beyond its walls, and there will be an overflow of men, women, and cattle. Wala nang walls, actually. Without walls. And when we talk about a city without walls, particularly for Jerusalem, a city without borders, hindi po ngayon nangyayari po yun. So they were looking forward to that future kingdom. Kung kailan, papano mangyayari, they are being assured of yung plan ng Diyos. In verse 5, it says, "For I, declares the Lord, will be a wall of fire around her,
and I will be the glory in her midst. Ang ganda po na promise po yun and declaration. Kaya nga, sabi ho, ang nakataya po dun is ang Diyos, ang kanyang pangalan, ang kanyang character. For I declares the Lord. It was an utterance given by God with divine certainty. Pagpapahayag na mula sa Diyos at sabi niya, ito ang makakasiguro, magbibigay kasiguruhan sa inyo. It was spoken with divine authority. This comes from me myself. I declare, sabi niya, the Lord will be a wall of fire around her and I will be the glory in her midst. Yun po yung promise. No? Yung authority na yon na sinasabi ng Diyos that that city will be large and that it will be prosperous and there will be many inhabitants. It will spill over beyond the walls. And God says, I will be their divine protection. I will be their divine presence. Yun po yung pangako ng Diyos. Kaya nga when we talk about yung wall of fire, pag wall of fire, sabi niya, I will be a wall of fire, it is symbolic. Pati ho yung sinasabi na, I will be their glory or the glory in their midst. Symbolic po ito sa protection ng Lord at yung guidance niya. Remember po yung fire, pillar of fire by night at saka pillar of clouds by day na nakarecord ho sa Exodus 13:21. At sinabi po doon, nung time that they were delivered from the land of bondage, ang Egypt, and they are being brought by God to the land of promise, yung land flowing with milk and honey, sabi ho doon sa Exodus 13:21, the Lord was going before them. God was with them. God was ahead of them. God was surrounding them, before them in a pillar of cloud by day to lead them on the way, and in a pillar of fire by night to give them light, that they might travel by day and by night. Yung glory po ng Diyos na display at the time that they were delivered. Time and time again, God's glory was displayed and God's protection surrounded them. Yung word po na glory sa original po na language sa Hebrew, ang ibig sabihin lang nun is weight. Literally, ang ibig sabihin is weight, yung bigat, heaviness. And when it talks about the glory of God, kabud, it speaks about His intrinsic weight. The very essence of God, yung infinite character ng Diyos ay nakakabit po doon sa tinatawag ng Bible na the glory of God, the weight of His essence, yung pagka-Diyos niya. Kaya, let us always remember when God displays His glory, He displays the essence of His being God. Tayo po bilang mga mananampalataya, hindi tayo kulang, walang kakulangan para sa atin na maintindihan ang weight ng glory ng Diyos. Marahil, He is beyond our understanding and thoughts. Who can really describe God? How can we compare this God? No, wala po tayong magiging basis of yung comparison dito sa glory ng Diyos. Pero di po ba dapat namamangha tayo sa kanyang revelation of Himself?
Pag binasa ho natin yung account sa Exodus, when God has displayed His glory and power, namamangha pa po ba tayo? Or sa New Testament, when Jesus has proven His deity, na napatigil niya yung bagyo, yung waves. And when we read that account, na-amaze po ba tayo? Namamangha po ba tayo doon? Kasi dito po sa verse 5, sabi ho ng Bible, God will be a consuming fire to His people and to His enemies. He will be a wall of fire. Now take note, He will not send pillars of fire like He did in Exodus 13:21. Take note, God will be a wall of fire around her. God's glory will be displayed. It will be an impenetrable wall. Hindi po magagalaw. Hindi po mapapasok. And when we think about the essence of God's glory, His holiness and majesty, as He manifests Himself, ano po yung ating response po doon? When we see the glory of God. Kasi minsan nga, even as we had yung devotional kagabi po dun sa worship team, meron pong naisulat po si A.W. Tozer regarding sa pagpapakita ng Diyos ng kanyang kaluwalhatian. At madalas, wala na eh. Wala na pong saysay sa ating mga buhay. Hindi na po tayo namamangha. Hindi na po tayo nagugulat sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kailan darating o kailan muli manunumbalik yung puso na nakikita mo yung Diyos at nasasabi mo, Lord, Ikaw to eh. Ikaw to. Hindi ito kilos ng tao, hindi ito plano ng tao, kilos ito ng Diyos. Glory mo yung na-display. When was the last time? Because we know na even with yung promise ng Lord for the nation of Israel, yes, specifically for this nation, this is also a promise transferable to us. He has become a wall of fire around us. He has become our divine protector. And He has manifested His presence in so many ways sa buhay po natin. And I hear testimonies, one after another. Testimonies of God's glory. And people would weep. People will just be amazed of God. People will just declare who God is and what He has done. You know the presence of God is with that person or with His people who acknowledges Him. Number 2, God's faithfulness in the regathering of His people. Sabi ho sa verse 6, "Ho there, flee from the land of the north, declares the Lord. For I have dispersed you as the four winds of the heavens, declares the Lord." So verses 6 to 7, yung land of the north is referring to Babylon. Wala na pong ibang lugar na itinutukoy ang Diyos dito, kundi ang land of Babylon. As you recall, if you are a faithful student of the Bible,
ay ang mga Jewish, yung particularly the southern kingdom, was invaded by Babylon. At merong exile na naganap noong panahon na yon, na ang buong nation ay kailangan magpasakop sa Babylonia. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Kaya nga hindi matanggap ni Habakuk na bakit yung mas wicked na nation ang sasakop sa nation ng Israel. Ina-acknowledge ni Habakuk na naging wicked and idolatrous yung nation ng Israel, pero bakit mas higit na wicked na nation ang sasakop sa kanila? Hindi niya matanggap until the Lord explained everything to him. This was His plan to bring about yung sanctification ng mga Jewish people sa Babylonia. At ngayon, pabalik na ho sila. Yung exile ay by batches ho sila dinala sa nation ng Babylonia. And by batches din ho sila umuwi. Yung mga younger generation na ho, na doon na lumaki sa Babylonia, ay dahan-dahan ng pabalik sa nation nila. Ito ay naganap noong 538 to 537 BC. Kaya nung panahon ng exile, maalala niyo yung awit dun ho sa Psalm 137. And tinutukoy nito yung kanilang exile sa land where they are far from the temple, they are far from their city. At ito yung iyak nung awit na ito. How can we sing the Lord's song in a foreign land? Marahil nung yung sila na mga exile, sila ay kinukutya ng foreign na people na ito, mga Babylonians. At kinukutya sila na umawit kayo. Ano yung awit nyo sa Diyos? At sabi ng mga awit na ito, how can we sing the Lord's song in a foreign land? If I forget you, O Jerusalem, may my right hand forget my skill. Ganun po kahalaga sa kanila. Ang bayan nila na napalayo sila mula dito sa bayan na ito. They were scattered in the four winds of it's referring to they were scattered from all over the world because of their disobedience toward God. But they are being called back to their nation. Kaya pagka nabasa niyo ho dito, you who live, meron pong nabanggit ho, daughter of Babylon. You will notice that, dito po sa verse 7, Ho Zion, escape, you who are living with the daughter of Babylon. It is referring to the Jews. Yung mga Hudyo po yung tinutukoy doon. You are living with the daughter of Babylon. Don't stay in Babylon. Don't remain in Babylon. Because God is calling them back to rebuild their nation. And if God will rebuild it for them, it will be a place for their comfort. It will be their permanent na place for God to display once again His glory. They will receive the promises and the privileges of God. God will bless them once again as they repent from their sins. Yun din po yung message po sa atin bilang mga mananampalataya. When Christ has proclaimed deliverance to us who have been captive to sin, Jesus broke and destroyed those chains. Sinira po ni Jesus yung tanikala ng kasalanan sa buhay ng isang mananampalataya, yung
bonds na nakakadena sa ating leeg, nakakadena sa ating mga paa at mga kamay, sinira ho na ng Diyos yun. Hindi ka na alipin ng kasalanan. At ang panawagan ng Panginoon, talikuran mo na ang kasalanan. Ikaw ay bago ng nilalang kay Kristo. Ikaw ay lumalakad na sa katwiran ng Panginoon. Ikaw ay binihisa na ng katwiran ng Diyos sa pamagitan ni Jesus sa iyong pananampalataya at hindi ka na alipin sa kasalanan. Go back, sabi ho ng Diyos. Escape. Kayo lamang po makakaalam din ng buhay na linakaran nyo noon at ang buhay na tinalikuran na dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ito din ba yung pwede nating iproklama para sa atin? Tulad ng pagproproklama ng Diyos sa kalayaan na meron na sila at bumalik na sila muli sa kanilang bayan. In Isaiah 52 verse 2, "Shake yourself from the dust. Rise up, O captive Jerusalem. Loose yourself from the chains around your neck, O captive daughter of Zion." Escape, daughter of Zion. In verse 8 it says, "For thus says the Lord of hosts, after glory, He has sent me against the nations which plunder you, for he who touches you touches the apple of his eye." Once again, yung divine authority ng Diyos, sinasabi niya, "For thus says the Lord of hosts, after glory, He has sent me." Take note po once again, yung glory na yon, it is the weight, pagkat pinag-usapan ho yung weight ng essence ng Diyos when we talk about the glory of God. But here, it says, after glory. So, hindi po yun referring to the essence of God, but it is a war cry. Ito yung sigaw ng isang battle. It is a battle cry of the Lord of hosts. Yung speaker who dito is the Messiah. It is not Zechariah. It is not referring to Zechariah. After glory, He has sent me against the nation. It is the cry of the Messiah who is sent to the Jews. To Him is pertained yung glory ng Diyos. Sa Romans 9:4, huwag niyo pong kakaligtaan na meron pa pong plano ang Diyos sa nation ng Israel. Hindi pa po na-fulfill yun. Hindi pa nagaganap yung plano ng Diyos sa nation ng Israel. Meron ho kasi ngayon na tinatawag na replacement theology. Ibig sabihin po noon na yung nation ng Israel, nung tumalikod sila sa Diyos, rineject nila ang Messiah, si Jesus Christ, pinalitan na yung bayan ng Diyos ng Israel ng church. Tayo daw, yung mga believers, mga Hudyo na nanampalataya kay Jesus at mga Hentil, hindi po mga Hudyo, non-Jews, naging kabahagi ng katawan ni Kristo Jesus, tayo na daw po yung pumalit sa nation ng Israel. Sa atin na daw, tayo na daw ang tatanggap ng blessing na pangako na yon. Hindi po literal na mangyayari daw yun sa nation ng Israel. But we believe yung promise ng Lord sa nation ng Israel is an everlasting covenant. Yung pangako ng Diyos kay Abraham, fulfill pa niya. Although we know na merong spiritual fulfillment yon, nung tayo, na sinabi ng Bible na Abraham believed God and it was counted to him as righteousness, tayo din, we are spiritual children of Abraham. Dahil tayo nung nanampalataya tayo kay Kristo, ibinilang din tayong matuwid ng Panginoon. Hindi sa ating mga ginawa,
Hindi sa law tayo na-save, kundi tulad ni Abraham na nanampalataya sa Diyos ay binihisan niya ng kanyang katwiran. Yun ang nangyari po sa atin. But there is a literal earthly fulfillment of the promise of God to this nation. At pinaalala ito ni Apostle Paul sa Romans 9, verse 4. And it says, "Who are Israelites, to whom belong the adoption as sons, and the glory, and the covenants, and the giving of the law, and the temple service, and the promises." Ito yung nation na kinatagpo ng Diyos, binigyan ng kautusan. Merong mga sacrificial system na dapat nilang i-fulfill. Pero all of those sa Old Testament, ito ay mga anino lamang sa dapat maisakatuparan ng nation ng Israel. At yun ay para kilalanin na wala ng ibang banal. Walang tulad ng Diyos. Ang Diyos ay banal at walang makakalapit sa Kanya maliban sa kaparaanan na rine-require ng Diyos sa Kanya. At dapat nilang kilalanin yung holiness ng Lord. And this promise to this nation, yung promise ng Diyos, God will fulfill in the future. May pangako siya kay Abraham, may pangako siya kay Moses, dun sa tinatawag na Palestinian covenant, where they will occupy the land, and that land God will bless for these people. And then God gave a covenant to David. And that this king who will come from the line of David, his kingdom will never end. Kaya tayo po, we are assured, yes, there will be an immediate restoration of Jerusalem in that land. Dun ho sa time that they were brought back, dun sa pagkaka-exile, babalik sa nation na yon, 538 to 537 BC. But there will still be a future fulfillment. Kaya sa verse 5, sabi po doon, "For thus says the Lord of hosts, after glory He has sent me against the nation which plunder you, for he who touches you touches the apple of His eye." Ewan ko kung mamamangha po kayo doon. Pero ako personally, namamangha ako doon eh. Kasi ang phrase po na "sent me" ay inulit sa verse 9. At ini-emphasize po doon yung commission ng Diyos. He has sent me. And as I have mentioned, mine-maintain ng marami pong mga scholars, Bible scholars, na ito ay naglulook forward dun sa messianic servant messenger. Yung mission na ito is a mission that God, the Messiah, Jesus, will fulfill. He has sent me. And yung nations na nagplunder sa nation ng Israel will also fall doon sa plunder na gagawin ng Diyos dito sa mga nations na ito. God Himself will plunder those nations. He will be against all those nations. Yun po yung magiging mission po ng Messiah. At ang promise pa, "He who touches you touches the apple of His eye." Grabe, no? God will bless those who will bless the nation of Israel, and God will curse those whose nations will curse the nation of Israel. Napakaliit na bansa, pinagkakaisahan. Lahat nakatutok laban sa nation ng Israel, but pine-preserve pa ng Diyos itong nation na ito. Kasi
ito ay mahalaga sa kamay ng Panginoon. Alam niyo po ba na yung apple of His eye, kasi nagagamit na natin yan sa contemporary times minsan tungkol sa love, di ba? You are the apple of my eye. Kilig na kilig naman yung nasasabihan na, you are the apple of my eye. Pero, ang literal na meaning nung yung apple na na-translate sa English o na-translate na sa English na apple, ang literal meaning nun is gate. Gate. And yung bakit kaya, ano kaya yung nais na iparating ng Lord dito sa halimbawa na ito? Kasi yung tinutukoy dun is the pupil. Yun yung black dun sa mata natin. Pagka close up mo, kung tumitingin ka sa salamin, mapapansin nyo yung black na part, yung nasa gitna, yun yung pupil. Yun yung apple of His eye. It is referring to the pupil of yung eye natin, physical eye natin. And ang sabi nila, bakit gate yun? Literal na gate. Kasi according to yung definition nun, it is the opening at the center of the iris through the light passes. The iris adjusts the size of the pupil to control the amount of light that enters the eye. So kung gate yun, yung pupil na yun, ang ito'y na-adjust yung light that enters it para maging maganda yung vision natin. Maganda yung nakikita natin. Tama yung vision na nakikita natin. Very recently po, last week lang ho, isang araw, napansin ko, meron pong na-spot sa mata ko na nasa gitna pa siya mismo nag-appear. Dati nasa side lang siya napapansin ko siya. So ginugal ko siya. No, hindi ko na papaliwanag ko yung mga medical terms nun. Pero yun nga daw, it goes with yung age now, na merong nababanat dun sa portion ng eye natin, na nagkukos yung parang web-like na appearance niya. So, nasa gitna siya ngayon. So, kada move yung vision ko ay sumasabay siya. And nung binabasa ko to, sabi ko nga, although syempre iba naman ito, hindi mo naman mako-compare to dun sa definition ng how God treasures this nation sa kanya and says, this is the apple of my eye. Somehow, I could recognize yung importance nun. Yung assurance nun for this nation. He who touches you, touches the apple of my eye. I see that vision ngayon. Wherever I turn, wherever I look, I see that spot. And minsan, very distracting na nga siya na po siya, minsan nakaka-irritate na siya kasi nga gusto mo magkaroon ng clear vision dun sa paligid mo pero nadidistract ka dun sa spot na yon. Pero sa mata ng Diyos, hindi ka distraction. Hindi na i-irritate ang Diyos sa iyo. Ganon ng pagpapahalaga ng Diyos sa iyo bawat araw ng buhay mo. Hindi siya nagsasawa sa pagpapahalaga niya sa buhay mo. At ang assurance din na nais iparating ng Diyos kay Zechariah and to the people of Israel, anyone who touches you, touches someone who is precious before me. And the Bible says, when we talk about yung
preciousness natin before God. Sabi ho ng Ephesians 2:10, you are God's workmanship. You are God's masterpiece. You are His work of art. You are precious to His sight. And He gave His life for you. Jesus gave His life for you. Kaya nga kung may gumugulo sa isipan ko, may mga troubles ako, may difficulties ako as I face all of this, yung mga trials na ito, babalikan ko lang yung gospel eh. Sagot na lahat. Kasi ano bang problema ng tao? Problema ng tao, kasalanan. Anong solusyon sa kasalanan niya? Wala ngang solusyon eh, kung tutuusin. Walang solusyon. Kamatayan sa kadagat-dagatang apoy, sigurado ang kamatayan sa sino man na makasalanan. Lahat tayo nagkasala. At sinabi ng Biblia na si Jesus ang umako ng sumpa na yun para bayaran ang kasalanan natin doon sa krus. Ano pang makakahigit doon na problema? Ano pang makakahigit na solusyon doon sa problema na yun? Ano pa kung ang Israel na nation ngayon na binobombard at siya rin na nag-declare na ng war sa Hamas at mga Hezbollah at lahat ng mga bansang kumakampi sa nation against sa nation ng Israel, kung kikilala sila dito sa Messiah, ano pang solusyon ang kailangan nila? Dahil ang kapayapaan makakamtan lang kung ang prinsipe ng kapayapaan ang maghahari sa buhay ng mga Israelita. And there will come a time, hindi man ngayon, but we're just hoping and praying na ngayon meron ng somehow yung pagkilala doon sa need for a Savior. Now let's go to the last. God's faithfulness in the rejoicing of His people. Let's read verse 9. For behold, I will wave my hand over them so that they will be plunder for their slaves. Then you will know the Lord of hosts has sent me. Once again, rene-refer na naman ito, hindi si Zechariah, whom God has sent to bring about or proclaim the message. It is referring to the Messiah. It is in a capital letter. At yun ay tumutukoy sa Mesiyas. Sabi ho doon, behold, I will wave my hand. Sa ibang translation, I will raise my hand. And tama ho yung rendition ng New American Standard Bible. Why? Because all it takes for God to punish the enemies of His people is a wave of His hand. Isang wave lang. No? Siguro naisip nyo yung pwede kaya natin gawin sa mga kaaway. Isang wave ka lang. No? Para mawala ka na sa mundo. Yung sa pagiging self-centered natin, napaka-selfish natin, napaka-depraved na mind. Isang wave ka lang sa akin. No? Isang ganun ka lang, naalala ko yung isang young adult, sabi niya, isang ganun ka lang, isang daliri ka lang. Kakatakot ka naman, no? Daliri lang. Pero ito sabi ng Diyos, it is just a wave of His hand and all His enemies will be destroyed. Yung my hand doon refers to the display of God's power and here exerted in behalf of God's people and against their enemies. Kaya nga doon sa Galatians chapter 6 verses 7 to 9 na diniscuss natin, do not be deceived. God is not mocked. Whatever a man sows, he shall also reap. No, you cannot mock God. Hindi mo pwedeng talikuran ang mga kasalanan mo. Hindi mo pwedeng sabihin na matatakasan ko din yan. Malalampasan ko din yan. Sabi ho ng Biblia, hindi ka makakatakas sa kamay ng Diyos. Hindi mo pwedeng kutyain ng Panginoon. You will be judged by God in His holiness. You cannot mock God. Kaya,
somehow in this, ang tinutukoy nga ho dito, sabi doon, you will know, no, you will know that the Lord Almighty has sent me. Yung messenger here is referring to the message of yung messianic servant messenger, and he will be the one to fulfill God's judgment upon the nations. And we know na He rules over all things and He will judge the wicked. Sabi sa verse 10, sing for joy and be glad, O daughter of Zion. For behold, I am coming and I will dwell in your midst. Alam niyo po ba na yung kahulugan nung sing here, kaya ho sa ibang translation, shout for joy, kasi yung literal daw na meaning nito ay ringing cry or shrill, reverberating like when exuberant crying out. It is really a crying out of yung whole heart and whole strength. It is reverberating. Nakakayanig na sigaw. And sabi nga ho ng isang komentaryo na it is a typical call to praise in songs and is linked with the rule of Yahweh as king in Jerusalem. Yung shrill and reverberating cry, it is an awaiting of the Messiah or Yahweh ruling in the midst of His people. That was the cry. That was the call of God. Sing for joy and be glad, O daughters of Zion. There is a jubilation. Tingnan niyo po yung Zechariah 9 verse 9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem, behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, even upon a colt, the foal of an ass. Saan po yan na-fulfill? Once again, messianic prophecy ay pinoclaim ni Zechariah. It was when Jesus was entering Jerusalem. Papasok na ho siya sa Jerusalem. And the people were crying out, Hosanna in the highest, blessed is the name of the Lord, or blessed is the name who come, or blessed is David who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. It was a proclamation of the messianic kingdom of the Lord. Kala po nila si Jesus will establish His earthly kingdom when Jesus Christ entered Jerusalem. It was a shout of triumph. Hindi man naganap po yun dun sa first coming po ng Panginoon, but He will come the second time and He will rule over His people. And there will indeed be shouts of joy. Yung promise, I will dwell, once again, I will dwell in their midst. Yung language na ito, ultimately, always remember, messianic po ito. We believe in the future coming of the Lord to His people and establish His earthly kingdom here. Yun po yung gaganapin po ni Jesus sa pangalawang pagbabalik niya. It will be the future rule over Israel. Kaya nga yung walls without, or it will be a city without walls. God will be their wall of fire and His glory will be in their midst. Hindi man nangyayari po ngayon yun. Pero in the future, God will be indeed, the Messiah will be the wall that surrounds this nation. Tinanong po ako nung isa sa mga classmate ko sa
Expositors Academy tungkol dito. And ang tanong niya, sabi niya, saan yung hope doon? Where do you find yung hope if they have to rebuild once again the walls and the temple? Di ba sabi, without walls nga, and God will be a wall of fire. Tapos sabi ko sa kanya, di ba may promise dun sa book of 1 Peter that the prophets of old served us and yung angels were longing to see what we saw. Kasi we saw the whole picture eh. Yung promise in the Old Testament, Jesus fulfilled, and then Jesus will be coming back the second time. We have not yet experienced now the second coming of Jesus. But where do we put our hope? Saan natin, yung longing natin at yung pag-asa na inaantay natin ang Panginoon? Di ba we're still looking forward to that? It may be not in their time when they started to rebuild the temple in Jerusalem and rebuilding their walls, but it is something that is future. And they are looking forward to it for that time to come. Kaya nga ho tayo, sinasabihan tayo ng New Testament that our hope is not yung hope na useless. It is a blessed hope. Yung blessed hope means assured ka na. Hindi pa dumadating, assured ka na. And yun po yung faith eh. You operate in faith. You believe what will happen. God has fulfilled it in the past. God has fulfilled it now. And God will be fulfilling it in the future. What else do we need? What assurance do we need? Kaya nga, we need to read the Bible. We need to meditate on the Scriptures. Every day, every moment, we allow the Lord to speak to us through the Word. Because faith comes by hearing and hearing with the Word of God. Bakit walang faith? Bakit nasa doubts tayo? Bakit tayo nayayanig pag may problema? Kasi hindi natin alam. Hindi natin kilala yung Diyos natin. O kung nakalimutan man natin, paalalahanan tayo muli ng Panginoon. Verses 11 and 12, many nations will join themselves to the Lord in that day and will become my people. Then I will dwell in your midst, and you will know that the Lord of hosts has sent me to you. The Lord will possess Judah as his portion in the Holy Land and will again choose Jerusalem. So many nations, lahat ng mga bansa in that day will become my people. No, what a sight to behold. People will bow, every tribe, every nation, every nationality, every language will bow before Jesus Christ, and they will proclaim Jesus as Lord and King. Kaya messianic pa ho ito. It is future na things to happen. And they will be joined with the Lord. Many nations. Kaya Genesis 12:3, and I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse, and in you all the families of the earth will be blessed. That was the promise of God. Na-fulfill na ito. And it will be fulfilled pa in a greater na glory pa ng Diyos when the second coming of Christ comes again, no, the second time. So, tingnan niyo po yun, ano? How was the nation or the nations blessed when Christ the Messiah came to die for our sins? All the nations were blessed because there is the Savior for the sins of mankind. Yun po yung fulfillment. But yung future fulfillment, Revelation 19, the second coming of Christ.
Revelations 20, no, is the Messianic kingdom age. Revelations 21, the appearance of the new heavens and earth. Saan ka pa? So, earthly kingdom. Sorry na lang, walang permanente sa mundo. Just this week na malengke po ako, meron po akong binibila ng buko juice. Kauwi lang niya po sa Cebu mga 2 months ago. So, sabi nung nagbabantay na nasa Cebu daw, so dumating, na-meet ko siya, nakausap ko siya, nag-share ako ng gospel sa kanya. Although, hindi niya pinapansin yung sharing ko. And just this week, wala na siya, na heart attack. Ilang weeks lang yung dumaan, wala na. Yan tanong, saan siya? Saan tayo? Kung kunin na tayo ng Lord, saan tayo pupunta? The glory in the midst of her refers to the return of God's Shekinah glory He has promised to this nation. Sabi sa verse 13, "Be silent, all flesh, before the Lord, for He is aroused from His holy habitation." Ito din ay na isulat din sa Habakkuk 2:20. "But the Lord is in His holy temple, let all the earth be silent before Him." Ito yung very impressive na announcement of the advent of the Lord. And it implies more than yung ordinary divine activity in the history of mankind and in the history of Israel. God Himself, invested Himself dito po sa nation na ito. And sabi ho ng Bible, God Himself will partake in the holy war on behalf of His people. Kaya nga, be silent before Him. God is on His throne. Be silent. God is aroused in His throne. Minsan parang antagal na nag-aantay tayo sa vindication ng Diyos. Antagal. Bakit walang sagot? Bakit ganito pa rin ang nangyayari? Taliwas sa inaasahan mo, taliwas sa ninanais mo. The Bible says, be silent. God is on His throne. He rules, He reigns. He will be the one to fulfill. He is the sovereign God. No one can thwart the plans of God. Yun po yung sinasabi ng Biblia. Walang makakapigil sa kamay ng Diyos. Kung anong plano niya, ano ang kanyang kayang gawin, wala kahit isang makakapigil nun. Kaya tayo, manahimik tayo at hayaan natin ang Diyos ang kumilos. Sa pagtatapos natin, hayaan lang natin mag-reflect dito sa mga bagay na ito para sa ating spiritual na buhay. Unang-una ay rini-restore niya ang kanyang mga anak. Mula sa rebellion, mula sa idolatry, kanyang kakatagpuin para linisin ang mga tao at dalin muli sa kanya for their restoration. Remember, yung holy character ng Diyos cannot tolerate sin. Hindi niya hahayaan ang kasalanan maghari. Dahil sino man sa atin na hindi kayang abutin ang pamantayan na yun ng kabanalan, si Jesus ang gumawa na para sa atin, para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. He will be a wall of protection and His glory will dwell among His people. That is His promise. Hindi pa man ito yung future earthly kingdom na established ni Jesus, but now, He rules and reigns sa hearts po ng mga believers. And we are assured
that His promises are true, it is trustworthy. Kaya nga ho, sabi ho ng Bible, I will be their God and they will be my people. Yes, this was given to the nation of Israel, but this is also a message for the believers that we have been adopted as sons and daughters of God. We are God's adopted children of God. We now can call God our Abba Father. And what He desires is that we may walk in His path, that we may live in accordance to His will, no matter what happens around us, no matter what circumstances we are facing right now. God will be a wall of protection upon His people. He will be a wall of fire, a consuming fire, and that His glory will be in the midst of His people. God's covenant faithfulness never fails, and He is faithful in restoring and blessing His people. God will fulfill His promise. Ito po yung, once again, to recall God's faithfulness in the rebuilding of Jerusalem, God's faithfulness in regathering His people, God's faithfulness in the rejoicing of His people. Let us come in prayer. Father, thank you for this blessed time. Thank you for allowing us to meditate on your truth. Help us to see you in your glory and splendor. Forgive us, Lord, when our hearts linger, when our hearts are captivated by the things of this world. We look at our surroundings. We are attracted to the pleasures of this life. Lord, meron pa bang hihigit sa iyo, Panginoon? Biniyayaan niyo po kami ng revelation ng salita mo, Panginoon, para makilala ka namin. Napapatutuo namin yung Diyos ng Bible, yung Diyos ni Abraham, Isaac, ni Jacob, ang Diyos ng Israel. Mula sa nation na ito ay magmumula ang tagapagligtas. At walang iba na tinutukoy dito sa pagsasakatuparan ng lahat ng mga propesiya patungkol sa unang pagdating ng Mesiyas ay natupad ng Panginoon. Kaya merong pagsamba ngayon, merong ganitong pagtitipon ng mga mananampalataya. Hindi lamang dahil sa kasaysayan patungkol kay Jesus o ang bansang Israel. Merong pagsamba dahil ang Diyos pinakilala ang kanyang sarili at itinuro niya ang daan patungo sa Kanya. Si Jesus ang naging daan, katotohanan at buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya lamang. Lord, napakaganda mo, Panginoon. Ang ganda-ganda mo, Panginoon Diyos, sa iyong kabanalan. Walang mahahambing sa iyo. Nakakalimot man kami madalas at napapatingala o napapatingin sa aming paligid, nangangarap, nagnanasa, nagpaplano, Panginoon, para sa kinabukasan namin. Pero
dito lang nga ba nakatuon ito, Lord? Yung buhay na meron kami nakatuon lang dito sa earthly life na ito, na lahat naglalaho. Hindi kami magtatagal. Nagde-deteriorate na nga yung health ng ilan sa amin, Panginoon. Kikita na namin yung signs ng aging. Pero ikaw, hindi ka nagbabago. Yun ang sabi ng Bible. You never change. Kami, we change every day, every minute, every second. Nagbabago anyo namin. Nagbabago yung lakas namin, yung kakayanan namin, naglalaho. Pero ikaw hindi, Panginoon. Constant ka. Trustworthy ka. Consistent ka, Panginoon. Unchanging ka, Panginoon. Unshakable ka, Lord. And that is the God that we proclaim. That is the God that we received in our lives. We allowed you, by your grace, you brought us to yourself. We did not believe because it is by our own working. It is not by our own strength, Lord, that we acknowledge. It was the divine initiative. It was God's work in our hearts that brought us to yourself. You granted us repentance. Yun yung totoo. Yun yung nagdala sa amin kay Kristo Jesus. Ikaw ang nagdala sa amin para magsisi kami sa kasalanan namin at makita namin yung glory mo. At wala na talaga, Panginoon, wala nang maihahambing, Panginoon, at manatili lamang sa aming puso, sa aming buhay ang katotohanan na ito. Hayaan namin lalo pang sariwain, lalo pa namin basahin ang Biblia. Huwag namin ikaligtaan ng Old Testament. Tingnan namin yung God namin, Lord, in your glory and splendor. Let us see you, Lord, in all your fullness. Help us, Lord, by your grace to see you. And we want to see your glory. Tulad nung sinabi po ni Moses, after he has seen the glory of God, after with his own eyes he has seen the power of God and the glory of God, still he asked God, Lord, show me your glory. And that is what we desire, Lord. Nothing in this life compares with you. Nothing that we desire but you and you alone. And we are assured that we are under your protection and we are under your divine blessing. Because our God is a covenant-keeping God who keeps His promises. Thank you, Lord. Thank you for this time. Thank you, Lord, for allowing us, Lord, to together study the Word of God, and may we grow continually. Let us not be satisfied where we are in our Christian life, but let us seek you more every day, Lord. There's so much room to grow in our Christian life. We will never exhaust the riches of the Word in this lifetime. And let us grab every opportunity for us to grow. Let us also grab every opportunity to share our faith to others. And we also commit to you, Lord, the rest of the day, even as we await for Pastor Mel to come for our table talk. And even as we wait for him to come together with our brethren in Living Word Malabon, Lord, we have time for fellowship and sharing. Bless po yung time namin together. We also would like to offer to you our grace gifts, our offerings to you, our life, our talents, and our treasures, Lord. May you use this for the expansion of your kingdom. There are so many lives that need the gospel of our Lord. And may your church here be faithful
in using these blessings to reach out to others. Thank you for all your provisions, and may you bless your people as they offer their lives and their blessings to you. Lord, we commit to you the rest of our time, and we commit to you every person, every individual, every family, every business, every school, Lord, na represent dito sa lugar na ito. Hindi man namin alam ang mga pangangailangan nila, pero ikaw lamang ang nakakaalam nito, at ikaw din ang makakapagministeryo sa kanilang pangangailangan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming time na paghihiwalay. Purihin ka, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, O Lord. Patuloy kang dakilain, Panginoon, sa aming mga buhay. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari at mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo